sa kanyang tubig ng buhay, handog batong buhay ay si Kristong marulubog, walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Naririto na naman po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos upang muling maganyayang makinig dito sa ating programang Bible Study on the Air. Tayo po ay manalangin. Ama, narito na naman po kami upang humingi sa inyo ng espiritual na pagkain at maging karapat-dapat po sana ang aming kababaan upang maintindihan namin ang mga salitang sa iyo lamang manggagaling at hindi sa kanino mang tao. Ito po ang aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na nakakita ng dalisay na Kristyanismo o sa Ingles ay pure Christianity. Sa kabila po ng hindi maikailang malinaw na paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita, alam po namin na may mga taong ayaw pa ring tanggapin ang mga ibinabahagi naming katotohanan. Kaya madalas nilang sabihin sa amin, paano nyo maikakalat ang sinasabi ninyong katotohanan? Sino kayo para magsalita? Wala naman kayong otoridad dahil wala kayong diploma para sabihin kayo ay nag-aral sa mga seminaryo o kaya sa Bible schools. Nag-aral lang yata kayo sa ilalim ng puno ng saging. Alam po ninyo, kami rin ay nagtataka kung bakit nagagawa namin ito. Samantalang wala kaming alam sabihin. Wala rin kaming lakas ng loob para magsalita. Pero sa hindi namin nalalaman, ay pinapatotohanan lamang ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol at mga disipulo. 1:15, maliban sa akin ay wala kayong magagawa. Kailan po kami nakakapagsalita? Kailan po kami nagkakaroon ng lakas ng loob? Sa oras na ipadama ng Panginoon ang mga biyayang kaloob niya, na ang dulot ay kakaibang kasiyahan at kagalakang walang katumbas, maging sa ibinibigay ng sanlibutan, ay hindi na po namin kayang hadlangan ang aming mga sarili para hindi ipagsigawan ang mga katotohanan sa mga salita ng Diyos na kaloob ng langit, na siyang naririnig ninyo dito sa radyo. Ang mga apostol at mga disipulo, sa kanilang pagpapakababa ay nakilala ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng himalang galing sa Diyos. Kaya nahayag sa kanila ang dalawang papel ng Panginoon. At bilang demonstrasyon, ito ay nakita kay Simon Pedro, Mateo 16:16-17, nang sabihin niya kay Jesus, ikaw ang Kristo, ang unang papel ng Panginoon, ang papel ng Ama bilang tagapagligtas. At nang sabihin niyang, ikaw ang anak ng Diyos na buhay, na tumutukoy sa ikalawang papel, ang papel ng anak bilang modelo para ipakita ang daan. At sa kanyang papel na Ama ay nangako sa 1:14-18, hindi ko kayo iiwanan ng walang tagapayo, babalikan ko kayo. At Mateo 28:20, hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan ng mundo. At nakita nilang natupad ang mga pangakong yan sa araw ng Pentecost, nang dumating sa kanila ang Panginoong Jesucristo sa pormang banal na Espiritu. Palagi po naming inaangkin ang pagkakilala namin sa Panginoon ay milagrong galing sa langit, katulad ng mga alagad. Kaya nakita rin po namin ang kanyang pangako na tinupad nang siya ay nanahan sa amin bilang banal na Espiritu na tagapagturo. Sa pamamagitan nito ay hindi na namin siya hinihintay, sapagkat dumating na siya at sumasa amin na. Ang aming hinihintay na lamang ay ang kanyang ikalawang pagpapakita. Kung ang Panginoon ay bumaba sa amin,
Ito po ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na sumasa amin. Kaya wag na po kayong magtataka kung bakit malakas ang aming loob na maganyaya sa inyo. Dahil lubusan po ang aming pagdidepende sa Panginoon. Lucas 21:15. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Nalalaman po namin ang sasagot sa inyong mga katanungan ay ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na nananahan sa amin. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na nagsalita sa Juan 14:6. Ako ang katotohanan. Kung kami man po ay tumatanggap ng mga kahilingan mula sa inyo at sinasagot naman ng Panginoon ang inyong mga katanungan, hindi po ibig sabihin ay marurunong na rin kami at hindi na kami nagtatanong sa Diyos. Ang katotohanan po niyan, sa araw pong ito ang ating tatalakayin, ito ay tanong ng aming kapatid at katulad niya, magtatanong po kami sa Panginoon kung ano ba ang kanyang ibig sabihin sa kanyang ipinasulat sa Efeso, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 4. Ito po ang paghahabilin ng Diyos tungkol sa mga magulang at sa mga anak. Ang sabi niya, mga anak, sumunod kayo sa utos ng mga magulang ninyo. Dapat ninyong igalang ang inyong ama at ina upang kayo ay mabuhay ng matagal dito sa lupa. At kayo namang mga ama, kailangan ninyong turuan ang inyong mga anak ayon sa saway at aral ng Diyos. Para po maunawaan natin kung paano pa lamang ipinasulat ng Diyos, narito po ang ating kapatid para basahin ito. Ito po ang nakasulat dito sa Efeso 6:1 hanggang 4. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malawon sa lupa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kung hindi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Mga kapatid, itong binasa natin ay salita ng Diyos na kanyang ipinasulat kay Apostol Pablo. Noon tayo ay nagdidepende sa ating mga mangangaral dahil alam natin na ang kanilang itinuturo, ito ay kaloob ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaral nila sa mga Bible schools at sa mga seminaryo. At ito ay madalas din nating marinig sa kanila. Kung paano ito inihabilin ng Diyos, ay itinuturo din nila sa atin kung paano ang kagustuhan ng Panginoon. Pwede ba nating ibahagi sa ating mga tagapakinig ngayon kung paano kanilang iniaral ito bilang pagsunod sa utos ng Diyos? Nung pong maliit pa ako, bata pa ako, ngayon po 50 years old na po ako, naririnig ko na po ito sa mga pari pag nung minsan nagsimba kami kasama yung mga magulang ko. Kaya nakasulat, sabi ng pare na, "Children, obey your parents in the Lord." Ibig sabihin, sabi ng nangangaral, sundan mo lamang yung mga magulang mo kung ang inuutos sa iyo ay tama. Pero kung hindi tama inuutos, meron kang karapatan na hindi mo sila sundan. Ako po ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Nang gaya po ng kapatid na nagbahagi, nang ako po ay bata pa, hindi pa po ako nagbabasa ng banal na aklat at ito po ay naririnig ko na sa aking magulang na ipinangangaral sa amin. Ang sabi niya, ito nakasulat sa banal na aklat. Upang ikaw ay umaba ang buhay mo, igalang mo ang iyong ama at ina, at mahalin mo ang iyong mga magulang, aaba ang buhay mo. Kaya, yun po ang parang binukas na mata sa amin ng aking tatay dahil nagbabasa ng banal na aklat.
Kaya anuman po ang utos nila, alam ko na hindi ako utusan ng aking tatay o nanay kung hindi sa mabuti. Pero ito pong pangatlo na ang sabi, mga magulang, wag mong bigyan ng imagsik ang iyong anak para hindi lalaban sa iyo. Ito po ay nung ako'y Pentecostal na nagbabasa ng banal na aklat. Dahil nung hindi pa po ako nagbabasa ng banal na aklat, ako po mainit ang ulo ko. Pagka nagkamali ang aking anak, wala po akong hindi ko pwedeng hindi paluin. Pero nang magbasa po ako ng banal na aklat, parang ito po na-control sa akin na dahil yon ang sabi ng Diyos. Kaya ngayon po kapag nagkamali ang aking anak, sasabihin ko kanyang pagkakamali, tatanungin ko at sasabihin ko ang tama. Yun po ang kaibaan nung ako'y nagbabasa na ng banal na aklat. Dito po sa narinig nating binasa na mga bersikulo kanina, sino pong magsasabing hindi malinaw magsalita ngayon ng Diyos? Dahil sino ang hindi nakakaunawa doon sa ating binasa? At sino po ang magsasabing hindi galing sa Panginoon ang katuruang yan? Sapagkat kung susundin ng anak ang utos ng kanyang mga magulang, at kung sila ay kanyang igagalang, hindi po ba malinaw na ang gusto ng Diyos ay mahalin ng mga anak ang kanilang mga magulang? Hindi po ba napakabuti niyan? At sa mga magulang naman, dapat nilang turuan ang kanilang mga anak para hindi sila magrebelde, at ang dapat nilang ituro ay ang ayon sa aral ng Panginoon. O sino po ang magsasabing hindi rin mabuti ito? Kung tuturuan nga naman ng mga magulang ang kanilang mga anak, napakalaki po ng magiging pakinabang nila. Uunlad ang kanilang buhay. Kapag maunlad ang kanilang buhay at namamayani ang pagmamahal sa tahanang iyon, hindi po ba napakaganda yatang isipin at napakagandang tignan ang isang pamilyang nagmamahalan at mayroong katahimikan? Sino nga naman ang magsasabing hindi malinaw magsalita ang Diyos dito? Tayo po ay mayroong kani-kanyang mga magulang. Ang bawat tao mayroong kani-kanyang mga magulang. Sino ang hindi nakakaunawa kung sino ang magulang ang tinutukoy ng Diyos dito? At ang mga magulang, normal lang na mayroon silang mga anak. Kaya sino po ang hindi nakakaunawa kung sinong mga anak ang tinutukoy din ng Diyos dito? Pero kung malinaw man magsalita ang Panginoon sa pagkakataong ito, ganyan din po siya malinaw nagsalita sa harapan ng mga Hudyo nang sabihin niya sa kanilang, gibain ninyo ang templong ito. Sa ikatlong araw ay aking itatayo. Hindi po ba malinaw kung ano ang templong kanyang tinutukoy? Samantalang katatapos lang niyang itaboy yung mga nangangalakal doon sa templo. At nang sabihin niya ito, sila ay nasa tapat ng templo. Kaya hindi po ba malinaw na ang tinutukoy niyang templo ay yung gusaling nakikita ng mga Hudyo? At ganito rin po kalinaw nagsalita ang Panginoon sa kanyang mga apostoles nang sabihin niyang, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at Saduseo. Nang sabihin po ito ng Panginoon sa kanila, nagkataon namang nakalimutang magdala ng tinapay ng kanyang mga apostoles. Kaya hindi po ba napakalinaw sa kanila na ang tinutukoy na lebadura ay yung pampaalsang inihahalo sa tinapay? Ngunit ito po pala ang mga patunay ng Diyos na kanyang ginagamit lamang ang salita ng tao. At kakaiba naman ito sa kanyang wika. Dahil kung sa salita ng tao, ang templo ay yung gusaling nakikita ng mga Hudyo, pero nang sabihin ng Panginoon kung ano ang tinutukoy niyang templo, ang kanyang sarili, yun pala ang templo ayon sa wika ng Diyos. At kung ang lebadura na nauunawaan ng mga apostoles ay yung pampaalsa na hinihahalo sa tinapay, yun ang sa salita ng tao,
Pero sa wika ng Diyos, ang sinasabi pala niyang lebadura ay yung aral ng mga Pariseo at Saduseo. Sa ipinahayag po ng Diyos sa atin, dito niya tinitignan at sinusubok ang tao kung tunay nga ba siyang magpapakumbaba sa kanyang harapan. Kung hindi, ay sasabihin, hindi pa ba naman sapat yung naunawaan natin kanina? Dahil napakalaki ng mga pakinabang sa pamamagitan ng pagsunod doon sa ibinahagi natin kanina. Mayroong malaking pakinabang na makukuha. Hindi pa ba sapat yun para sabihin ito ay galing nga sa Diyos? Dahil ang Diyos ay pagmamahal, ipinapakita niya na tunay nga niyang minamahal ang tao. Kung sakasakali po kayang sa oras na ito ay sasabihin naming itong sinabi ng Diyos ay talinhaga, sino po kaya ang maniniwala sa inyo? O baka kami ay pagtatawanan at sasabihin, talinhaga pa ba yan? Napakalinaw na. Pinapahirap nyo lang kasi. Alam po ba ninyo, meron din kaming narinig. Sabi nila, pinapakinggan ninyo ang grupong yan. Puro na lang talinhaga yan. Napakalinaw na ng sinasabi ng Diyos. Pinapahirap pa nila. Kung tatanungin po ninyo kami tungkol dito, ang isasagot din namin sa inyo, malinaw na nga po. At sino ang hindi nakakaunawa niyan? Pero ganito po namin talaga itinataas ang mga salita ng Diyos dahil napakalinaw niyang ipinasulat sa Kawikaan 3:5. Magdepende lamang sa Diyos at huwag manalig sa sariling kaunawaan. Bakit tinanggap po namin ng ganyan na lang yung Kawikaan 3:5? Sapagkat amin pong pinahalagaan ang sinabi ng Diyos sa Ezekiel 20:49, awit 78:2, na siya ay nagsasalita ng talinhaga. Kaya nalalaman ng Diyos na kailanman ay hindi mauunawaan ng tao ang kanyang sinasabi. Kaya ang Diyos lamang ang mayroong kakayahang magpaliwanag sa mga ito. Kaya kami po ay lubusang naniniwala sa ipinasulat ng Diyos. Babasahin po natin itong Ezekiel 20:49 at ang awit 78:2. Ito po ang nakasulat dito sa Ezekiel 20:49. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, sinasabi nila sa akin, hindi baga siya'y mapagsalita ng mga talinghaga? Dito po sa awit 78:2, aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga. Ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una. Marahil po kayo ay biglang nagtaka dito sa mga ipinahayag ng Diyos. Pero ito po ay napakahalaga dahil dito naman nakasalalay ang kanyang ipinasulat sa Mateo 5:45. Babasahin po natin. Ganito po ang nakasulat sa Mateo 5:45. Upang kayo'y maging mga anak ng iyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Yung pong narinig natin, bakit po kaya napakasakit magsalita ng Diyos? Alam po ba ninyo na ang mga salitang ito ang siyang ibinato ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo, kaya nasasaktan sila? Pero bakit po yata ang mga nagbabasa ng banal na aklat, ito pong talatang binasa natin ay binabasa rin nila? Bakit hindi yata sila nasasaktan katulad ng nararamdaman ng mga Hudyo? Pagkatapos pong ipaliwanag ng Diyos na siya ay nagsasalita ng talinhaga, ito pong ating tinatalakay tungkol sa magulang, ama at ina.
Paano po kaya ito ipapaliwanag ng Diyos sa atin? Kagaya po ng narinig ninyo sa amin, nakilala namin ng Diyos, ito ay sa pamamagitan ng himalang nanggaling sa langit. At kasabay po niyan, nalaman namin kung paano niya kami tuturuan, kung paano niya ipapahayag ang kanyang mga salita. Ito po ay sa pamamagitan ng aming pagpapakumbaba sa Kanya. Kaya, umpisahan na po natin ang pagtatanong sa Diyos. Panginoon, sino po ang tinutukoy ninyong Ama rito? Marami po sa mga tao ang nagbabasa ng banal na aklat, kaya marami rin sa kanila na binabasa ito from cover to cover. Pero mukha yatang nakaligtaan itong sinabi ng Diyos. Pero mukha yatang nakaligtaan itong sagot ng Diyos sa ating tanong. Kung sinong ama, ina at mga anak ang tinutukoy niya. Basahin po natin itong unang bahagi ng Jeremias 3:14. Kayo'y manambalik o tumalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. Kung ang ating narinig ay nakapatungkol pa lamang sa mag-asawa, ang susunod pong ipapahayag ng Diyos sa atin ay kung sino naman ang asawang lalaki. Babasahin po natin ito sa English ng King James. Isaiah 54:5. For thy maker is thine husband. Sa Tagalog po, ang iyong tagapaglalang ay ang iyong asawang lalaki. Narinig po natin ang ipinahayag ng Diyos, pero nalalaman po namin na hindi ito madaling tanggapin ng mga tao, lalong-lalo na yung mga taong natural. Sapagkat ang sasabihin nila, kamangmangan yan, pwede bang maging asawa ang Diyos na hindi mo nakikita? At ang kanyang mga pinili naman ay kanyang mga asawa? Kung mag-asawa sila, sino yung anak? Pero kung ang Diyos ang siyang asawang lalaki at ang kanyang mga pinili ang siyang asawang babae, ang kanilang anak ay ang mga pinili rin. Ang isasagot po sa atin ng taong natural, kamangmangan pa rin yan. Pero ang mga bagay po yan ay nalalaman na ng Diyos. Kaya kanyang ipinasulat itong unang Korinto 2:14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya naunawaan, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Marahil kayo po ay nagtataka kung bakit madalas naming sinasabi sa inyo tungkol sa mga katanungang aming natatanggap, kung minsan ay hindi man namin ito binasa kung ano ang nilalaman. Kapag nagkita-kita na kami sa oras na tatalakayin namin, doon lamang po namin binabasa. Pero bakit nasusumpungan po namin ang mga kapahayagan ng Diyos? Ito po ay ipinasulat na ng Panginoon ang tungkol dito. Babasahin po natin itong unang Korinto 2:12 hanggang 13. Ito po ang nakasulat dito sa unang Korinto 2:12 hanggang 13. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Sa mga kapahayagan ng Diyos, kami rin po madalas ay nagugulat na lamang dahil hindi po kayang abutin ng aming kaisipan. Paano niya ito naipapaunawa sa amin?
Kaya hindi po pwedeng hindi makita ng Diyos sa aming mga puso ang pasasalamat sa Kanya. Dahil nakikita po namin ang aming sarili noon. Mayroong malaking pagkakaiba sa sarili namin ngayon. Pero pareho po naming binabasa ang mga salita ng Diyos. Dahil noon ay binabasa rin namin ito at binabasa rin namin ngayon. Pero ang mensaheng ibinibigay ng Diyos ay napakalaki ng pagkakaiba sa inaangkin naming mga mensahe noon. Halimbawa, ito pong unang Korinto 2:15 hanggang 16. Ganito po ang nakasulat sa unang Korinto 2:15 hanggang 16. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sino man. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kung ito man pong narinig nating binasang mga talata ay binabasa na namin noon, ganyan lang. Ngayon po, napakalaki ang pagkakaiba. Dahil ito ay pinatotohanan mismo ng Panginoon sa amin. Kaya kung kayo ay namamangha kung bakit nagagawa namin ang mga bagay na ito, hindi rin po namin kayang abutin o hindi kayang abutin ng aming kaisipan na ito ay magagawa namin. Pero ang nalalaman po namin, ito ang himalang hindi nakikita na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa amin. At para luwalhatiin po namin ng Diyos, hindi po kami magsasawang uulit-ulitin sa inyo to. Katulad ng sinabi namin kanina, yung pong patungkol sa mga katanungan, kung minsan kapag kami ay nagkaharap-harap, magtatanungan, hindi man namin binasa kung ano ang nilalaman nun. Sa oras pong kami ay nagkaharap-harap at magtatanong na sa Diyos, doon po kami namamangha. Doon ibinibigay ang mga kasagutan patungkol sa mga tanong. At naririnig naman po ninyo na nabubuo ang mensaheng gustong ipaalam ng Diyos sa atin. Pagkatapos pong ipahayag ng Diyos kung sino yung sinasabi niyang Ama at Ina, sino naman kaya yung tinutukoy niyang anak? Kung hindi lamang po talaga tayo gagabayan ng banal na Espiritu, ay hindi natin masusumpungan ang mga kasagutan ng Diyos tungkol dito. Alam po ba ninyo, dahil hindi o mas madaling maunawaan ang demonstrasyon kaysa sa paliwanag, ipinakita ng Diyos ang isang demonstrasyon para maunawaan natin ang tungkol sa anak na kanyang tinutukoy. Kung ang Diyos ang siyang asawang lalaki at ang kanyang pinili ang siyang asawang babae, sa makatwid, ang Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na ama, siya ang asawang lalaki. Pablo na kanyang pinili ang siyang asawang babae. Paano po ipapakita ng Diyos sa atin kung paano naging asawang babae niya si Pablo? Isa pong pangyayari sa buhay ni Pablo, nang minsang makita niya itong si Simon Pedro na nakikisama sa mga hentil. Sinaway siya ni Pablo. Ang sabi nga niya, ikaw na isang Udyo ay namumuhay na kagaya ng mga hentil. Paano mo aasahan ang mga hentil na mamumuhay katulad ng Udyo? Ano po ang nakita natin kay Simon Pedro? Tinanggap yung sinabi ni Pablo sa kanya. Ano po ang lumabas? Hindi po ba pagpapakita ni Pedro bilang kanyang paggalang sa isang asawa ng Diyos na si Pablo? Ano po ang nakita nating katangian ng dalawa? At gayon mang si Pedro ay mas nauna kay Pablo, pero kay Pablo nakita ng Diyos ang mas mataas na antas ng kababaan, kaya siya ang ginawang asawang babae para ang Diyos ay makagawa ng sirkumstansya. At sa pagkakataong yan, si Pedro naman po ang nakita nating anak
ng mag-asawang Diyos Ama at ni Pablo. At nakita po natin kay Pedro kung paano niya sinunod ang kautusan ng Diyos dito sa Efeso 6, versikulo 1. Ang sabi nga ng Panginoon, "Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid." Paano po ito matatanggap ng mga tao? Dahil hindi katanggap-tanggap sa isip ng tao itong ipinahayag ng Diyos sa atin. Biro mo, ang Diyos Ama bilang asawang lalaki, si Pablo na kanyang pinili bilang asawang babae, at sa pagkakataong ito, si Pedro ang naging anak. Kaya ang sasabihin ng taong natural, kamangmangan yan. Pero ito po ang sinasabi namin, kung hindi lamang talaga sa pagpapakababa, kailanman ay hindi tatanggapin ang mga pahayag ng Diyos. Pero kami po, sapagkat nakita ng Diyos na karapat-dapat ang aming kababaan, tinanggap po namin ang lahat ng ito. Kaya kayo naman po ang nakakakita sa bunga sa ibinigay ng Diyos sa amin. Kayo po ang nakakarinig. Kaya sa pamamagitan ng ibinigay ng Diyos sa amin, yung pong mga binibisita naming mga websites, hindi po nila kayang hadlangan itong ipinagkaloob ng Diyos sa amin na amin namang ibinabahagi sa kanila. Kaya mayroon pong nagsasarang mga discussion boards o discussion forum sa kanilang mga website. Pero sa kasalukuyan, kami po ay bumibisita doon sa tinatawag na mabuhay.com. Ito po yung website ng mga overseas Filipino workers. Sana po subukan ninyong bumisita doon at makita ninyo yung aming pagbabahagi. At sana po ay patuloy nila kaming bigyan ng pagkakataong mahibahagi sa kanila itong mga buhay na salita ng Diyos na ipinagkaloob sa amin. Dito naman po sa Efeso 6:2, "Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako." Sa nauunawaan po natin kanina na ibinahagi, ito po ay ayon sa salita ng tao, mayroon nga namang pakinabang kung ang anak ay igalang niya ang kanyang ama at ina, ay uunlad ang kanilang pamumuhay. Pero hindi naman po pwedeng ikaila. Dahil iyon pong kaunlarang iyan ay sigurado lamang hahantong sa sementeryo. Pero kung tatanggapin na ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga at ang kanyang kapahayagan sa ama at ina, ang ama ay ang Diyos mismo at ang ina ang pinili ng Diyos, at ang tinutukoy na anak ay pinili pa rin ng Diyos na mayroon lamang mababang antas ng kababaan. Kung ito nga namang anak ay igagalang ang kanyang ama at ina ayon sa mga ipinahayag ng Diyos, ang kahahantungan nga naman yan ay buhay na walang hanggan. Tignan po natin ang pagmamahal ng Diyos. Dahil sa oras pong ito ay ibinibigay niya ang isang napakalaking kapahayagan. Kung ang ama ay tumutukoy sa Diyos at ang ina ay tumutukoy sa kanyang mga pinili na siyang mga anak ng Diyos, ito po palang magulang na ito ay po pwedeng tumukoy lamang sa Panginoong Hesukristo. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay mayroong dalawang papel na ginagampanan. Sa makatwid, ang Panginoong Hesukristo sa kanyang papel na ama, siya pala ang asawang lalaki. At ang Panginoong Hesukristo sa kanyang papel na anak, siya naman ang asawang babae. At dahil ang Panginoong Hesukristo ang siyang panganay sa mga magkakapatid, kung ganoon, siya pala
ang unang asawang babae ng Diyos. O hindi po ba napakalaki na namang kamangmangan nito sa taong natural? Biro mo, si Jesucristo sa iisang tao, siya ang asawang lalaki at siya ang asawang babae. Kaya ito ay isang malaking kamangmangan sa taong natural. Tatawanan po ng mga tao itong ipinahayag ng Diyos sa amin. Pero alam po namin kung paano nila tinawanan ang Panginoong Jesucristo noon. At dahil sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 14:6, ako ang katotohanan, ganyan din pong tinatawanan ang katotohanan ngayon. Pero ang kanyang mga alagad ay sumunod po sa kanya, na siyang ginagawa din po namin ngayon. Sumusunod din po kami sa Panginoong Jesucristo. Sumusunod po kami sa katotohanan. Ganyan po namin iginagalang ang Panginoong Jesucristo bilang Ama sa kanyang papel na Ama. Kaya doon po kami humihingi sa kanya ng habag. Doon kami nagpapasalamat. Doon namin siya niluluwalhati. Doon po namin siya sinasamba. At doon po kami humihingi ng kaligtasan sa kanya. Pero iginagalang din namin siya bilang aming ina sa kanya namang papel na anak. Kaya siya po ang nagsisilbing modelo namin. Ang habilin ng Panginoon dito po sa ating tinatalakay, mga anak, tumalima kayo sa inyong mga magulang. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Ang Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na ama, bilang ama, ay napakaliwanag kung bakit dapat siyang igalang, kung bakit dapat tumalima sa kanyang mga kautusan. At dito po sa babasahin natin ay ipapakita naman sa atin ng Panginoon ang Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na anak bilang ina, kung paano niya minahal ang kanyang mga anak. Ito pong Juan Kapitulo 17. Napakahaba pong mga bersikulo itong babasahin natin. Pero sa nakikita po namin, hindi po namin basahin ito. Dahil ito ang pagpapakita ng aming Panginoong Jesucristo bilang aming ina, kung paano niya mahalin ang kanyang mga anak na siyang nakababata niyang mga kapatid. Tuloy-tuloy ko po. Ito po ang Juan 17, versikulo 3. Tuloy-tuloy. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na isang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula sa sanglibutan, sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yung mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo, at ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. Pakinggan po ninyo itong mga susunod na bersikulo, kung gaano minahal ng Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na anak bilang ina ang kanyang mga pinili na kanyang itinuturing na anak.
Versikulo 17, itutuloy ko po. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo, at ang kalwalhatiang sa aking ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan, na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na iniibig mo. Pansinin po ninyo, kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay may tinatawag na Ama. Ito ang pagpapakita niya sa kanyang papel bilang anak, bilang ina ng kanyang mga pinili. Versikulo 24 hanggang 26. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ka ng mga ito, na ikaw ang nagsugo sa akin, at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila, at ako'y sa kanila. Ito pong versikulo 26 na ating binasa. Noon po, bagamat binabasa ko rin ito, pero kailanman ay wala akong nakitang ipinahayag ng Panginoong Hesukristo ang pangalan ng kanyang Ama. Wala po akong naririnig na pangalan ng kanyang Ama. At meron naman po akong napansing ibang mga sekta, ang sinasabi ay ipinahayag daw sa kanila ng Panginoong Hesukristo ang pangalan ng kanyang Ama, na Hesukristo rin. Pero ngayon po ay ipinahayag ng Diyos ito sa amin sa pamamagitan ng kanyang ipinasulat kay Apostol Juan. Apokalipsis 19:13. And I saw him in a vesture deep in blood, and his name is called the Word of God. Ang pangalan pala ng Amang Diyos ay ang salita ng Diyos.
ito po ang salita ng tao na ginamit lamang ng Diyos, kundi ito ay ang kanyang wika. Ito po yung tinatawag na talinhaga at pupwede lamang maunawaan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan. At ang maganda pong halimbawang gustong ibigay ng Diyos sa atin ay ito pong ating tinatalakay sa loob ng isang oras. Ito po pala ang pangalan ng Diyos, kaya hindi po namin pupwedeng hindi basahin yung mga napakagandang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Yun pong nasa 1 Kapitulo 17. Ito naman pong Efeso 6, versikulo 3. Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Ito po ang magiging pakinabang kapag iginalang ang ama at ina. Sa salita po ng tao, maliwanag sa kanya yung mabuhay na malaon sa lupa. Pupwedeng mabuhay siya ng 80 years, 90 years, 100 years. Pero tignan po natin si Pablo nang sabihin niyang, tularan ninyo ako kung paano ko tinularan ang Panginoong Hesukristo. Pero mayroong ipinahayag ang Diyos kay Pablo at hindi niya sinabi kung sino. Mayroon akong nalalaman, isang tao na nakarating na siya sa ikatlong langit. Alam po natin na hindi tinukoy ng diretsyo ni Pablo kung sino yung sinasabi niya, pero nalalaman po natin na siya mismo ang sinasabi niyang isang lalaki. Yung pong sinabi ni Pablo ay hindi man po namin yan inaangkin, pero yun lamang ibinigay ng assurance ng Diyos sa amin na madama ang katamisan ng kanyang mga salita na hindi naman kayang lunukin ng maraming tao. Sa pagpapatuloy ay hayaan po ninyong babasahin kong muli itong Efeso 6:4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Dahil itinuro po ng Diyos sa atin kanina na siya'y nagsasalita ng talinhaga, kaya ang papel po natin ay muli na namang magtanong sa Kanya, sino nga kaya ang tinutukoy niyang ama rito? Dahil ang ipinahayag po sa atin kanina ay mayroon lamang iisang ama. Yun ay ang amang Diyos. Dito sa binasa natin, mga ama. Kung ipinahayag man po sa atin ng Diyos kanina, mayroong iisang ama. Yun ay ang Diyos Ama. Dahil tinutukoy lamang niya ang Diyos Ama. Pero ang katunayan po, ang Panginoong Hesukristo rin ang nagsalita. Maliban sa iisang ama, yun ay ang Diyos Ama. Meron pang isa pang ama. Yun ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo sa John 8:44. Sinabi niya ito sa mga nakikinig sa Kanya, kayo ay sa inyong amang dyablo. Bakit po ngayon ang sinasabi ng Diyos, mga ama, samantalang ang ipinahayag niya sa atin kanina, mayroon lamang iisang ama, yan ay ang Diyos. Meron po tayong babasahin. Ito po ay isinulat ni Apostol Juan bilang pinili ng Diyos, kung saan ay sumulat siya sa itinuturing niyang mga ama. Unang 1:2-13. Kayo'y sinusulatan ko, mga ama. At pakinggan po naman natin si Apostol Juan bilang pinili ng Diyos na nagsalita sa unang 1:3-7. Mumunti kong mga anak, lumabas. Si Juan na pinili ng Diyos ay isa sa mga ama. Kung titignan po ng tao ngayon yan, magkasalungatan na dahil kanina ipinahayag mayroon lamang isang ama. Yan ay ang amang Diyos. Bakit ngayon? Mayroon pang sinasabing mga ama. Pero kung mayroon lamang iisang ama, yan ay ang Diyos. Alam po ba ninyo sa Lumang Tipan ay ipinasulat ng Diyos na mayroon palang mga Diyos.
Mga awit 82:6. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. At sa Bagong Tipan, 1 Jes 34:35, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsalita. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Kung tinawag niyang mga Diyos yaong mga dinatna ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ng kasulatan, hindi po ba napakaliwanag sa pahayag ng Diyos? Sino po silang sinasabing mga Diyos? Sila palang ipinagkatiwala ang salita, kanila itong pinahalagaan at iningatan. Halimbawa, si Pablo. Ano po ang maririnig natin kay Pablo bilang isa sa mga Diyos? Bilang isa sa pinagkatiwalaan at kanya itong inalagaan at iningatan. Kaya ang sabi niya, tularan ninyo ako kung paano ko tinularan ng Panginoong Hesukristo. Tignan po natin si Pablo. Sa tingin ng mga tao, siya ay nakakahigit sa mga apostoles. Pero ano po ang narinig natin sa kanya? Siya po ba'y malakas? Nanggaling po sa mismong kanyang bibig. Sabi niya, sa mga mahihina, ako ay mahina. Kung ganon, yung palang sinasabi ng Diyos na mga ama at mga Diyos ay yung mga mabababa sa paningin ng Panginoon. Pero kung si Pablo ay isa sa mga ama at isa sa mga Diyos, tignan po natin kung ano naman ang ginawa niya. Nang minsang kasama niya si Bernabe, sila ay alayan ng mga bulaklak at ng mga baka. Tinanggihan po nila ito. Imbis na tanggapin, ang kanilang ginawa ay hinapak nila ang kanilang mga damit at sila ay tumatakbo na nagsisisigaw. Sabi nila, bakit ninyo ginagawa ito sa amin? Katulad lamang ninyo kami na mayroong makakaramdaman. Sa makatwid, kahit sila ay isa sa mga Diyos at mga ama, ay hindi nila tinanggap ang kapurihang ibinibigay sa kanila ng mga tao. Kaya napakalaking mensaheng ibinigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ito pala ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos, ang sinumang nagmamataas ay kanyang ibabagsak, at ang sinumang nagpapakababa ay kanyang itataas. Samantala, sa internet, basahin po ninyo ang mga articles natin, ang website www.purechristianity.org. Small letter lahat po yon, one word lang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Ipinahayag po ninyo kung sino ang ama at ina na dapat mahalin, dapat igalang, dapat sundin ang kanilang mga utos. Dito po namin nakita ang dalawang papel na ginagampanan ng Panginoong Hesukristo na napakahalaga. Sa kanyang papel na ama, siya pala ang itinuturing naming ama na dapat naming igalang dahil siya ang magliligtas sa amin. Sa kanya namang papel na anak bilang aming ina, aming modelo, ipinakita niya kung paano niya kami minahal, kung gaanong pagmamahal ang kanyang ibinibigay sa amin, kaya nararapat lamang na siya'y aming igalang at mahalin din, upang kami ay magkaroon ng mahabang buhay. Hindi po yung ayon sa salita ng tao, kundi ang tinutukoy ninyo, ito ay ang buhay na walang hanggan. At kung ipinahayag man po ninyo na isa kami sa mga ama o sa mga Diyos, sana po ay magawa namin yung sinabi ni Pablo, tularan ninyo ako kung paano ko tinularan ang Panginoong Hesukristo, para kung kami man po ay alayan ng kapurihan at kaluwalhatian na nararapat lamang sa inyo,
ito po ay aming tanggihan. Dahil sa pamamagitan lamang po niyan, ay doon po namin mapagtatagumpayan ang paglakad sa daan ng katotohanang ipinakita ninyo sa amin. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hanggang pong sa muling paghayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Sana po makita ng Panginoon na tayo'y handa pa rin makinig sa kanyang pagpapaliwanag. At sana rin po yung tunay na kapayapaang ibinibigay ng Panginoong Jesucristo ang nasay ng bawat isa. Amen. Nais kong purihin Diyos kong dakila sa mga awiting bigay niya sa atin. Dakila ka, Jesus, wala kang kapantay. Puso ko'y puno ng iyong pagmamahal. Nais kong purihin Diyos kong dakila, laging kaantabay sa dusa sa buhay. Kung wala ka, Jesus, sa piling ko tuwina, kay pait ng buhay at walang kapayapaan. Nais kong purihin Diyos kong dakila sa mga awiting bigay niya sa atin. Dakila ka, Jesus, wala kang kapantay. Puso ko'y puno ng iyong pagmamahal. Nais kong purihin Diyos kong dakila, laging nakantabay sa dusa sa buhay. Kung wala ka, Jesus, sa piling ko tuwina, kay pait ng buhay at walang kapayapaan.